Episode 412 na tayo nang abot kami na pangarap. Araw ng Martes, January 2 mga kapuso. Inaalala nga ni Justin yung confrontation nila ng Mami Giselle niya. Yung nasampal siya ng malakas tapos sinampal din niya ng malakas. 'Di ba? So ngayon, hinahawakan niya yung pang-ipis sa buhok nung siya'y bata pa. At biglang dumating yung papa niya. At sinabi, Justin, gusto ko makita ng mami mo. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Personal. Gusto ko niyang makita. Sabi naman ni Justin, why not? Makikipagkita ako sa kanya. Sabi ni Eric, for what? Gusto ko lang naman makipagkita sa kanya kasi meron akong sasabihin at meron ako ibibigay sa kanya para maging maganda naman yung sorpresa ko sa kanya sa araw mismo ng Pasko. Total, Pasko naman ngayon. Is the season of giving. Sabi niya, meron siyang binabalak. Samantalang ito namang si Giselle, mag-isa siyang naglalasing sa isang restaurant. Solo lang siya at walang nakakaalam. Ngayon sa loob ng restaurant, merong dalawang tao doon na musician saka singer na kinakantahan yung mga customers nila na nasa table. Nakita nila si Giselle na nagsusulo lamang at malungkot at tila ba malalim ang kanyang iniisip. Ngunit, kinakantahan nila to ng Joy to the World kasi nga magpapasko. Napagsabihan sila ni Giselle, sabi ni Giselle, anong joy? Anong joy pinagsasabi nyo? Mayroon bang bahid ng joy sa mukha ko? Kasi nga lasing na siya. Inawat sila ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, pagpasensya nyo na po ang tita ko, meron lang po siyang problema. Nang humingi din naman ng paumanhin yung dalawang singer at umalis na rin. Sabi naman ni Annalyn, tita, umupo po muna kayo. Annalyn, ba't ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Anong ginagawa mo? Sabi po sa akin ng sekretary nyo, nandito raw po kayo mag-isa naglalasing. Tita, itigil nyo na po ito. Tama na po pag inom, lasing na ho kayo. Alam mo Annalyn, kinakailangan mo nang umuwi and go to your freaking life. Nagtatawa na lamang siya. Tinatawanan na lamang niya ang problema pero hindi rin nagtagal. Tumulo na rin ang mga luha niya. Sobrang sakit daw pala talaga na ipagmukha sa kanya na pinagtatabuyan siya ng anak niya. Mas maigi pa sana na hindi na lamang niya ito nakilala. Kasi nakilala nga niya anak niya. Pero pinagtatabuyan naman siya. Ayaw na ayaw sa kanya ni Justin. Kumbaga, doble o triple yung sakit na kanyang nararamdaman. Noon, lagi siyang masaya tuwing sasapit ang Pasko. Pero ito na yata yung Pasko na pinaka-terrible sa buhay niya. Talagang sobrang lungkot at sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kinumport siya ni Annalyn, sabi niya, huwag ko kayong magsalita ng ganyan tita, magiging maayos din po ang lahat. Malay mo, magkasundo kayo ni Justin at mapatawad ka niya. Ngunit, nagkaroon ng isang sign, tumawag si Eric, unknown number, sinagot ni Giselle, sino to? It's Eric, Giselle. Gusto sa'yong makipagkita ang anak mo. Talaga Eric, thank you. Ibibigay ko sa iyo exact date saka exact time kung saan kayo magkikita, pati na rin yung lugar. Ngayon, napangiti itong si Justin sa kanyang ama dahil kumbaga ay matutupad yung kanyang pinaplano. Ngayon, bigla na lamang napayakap si Giselle sa kanyang pamangkin. Sabi niya, nagkaroon nga daw ng magandang sign, di ba? Para bang sinagot ng Diyos yung kanyang hiling sa ni Annalyn na nagkaroon nga ng magandang balita na makikipagkita sa kanya ang kanyang anak. Samantala ito namang si Doc Ken, Doc Yula saka si Doc Luke ay magkasama. Hindi doon nila nakita si Zoe. Tinanong niya si Doc Yula, sabi ni Doc Yula, alokin nga dapat namin siya ng lunch pero bigla na lamang siya nawala. Sabi naman ni Dr. Luke, pinauwi kasi siya ni Doktora Minor kasi hindi kasi okay yung condition niya, yung mental health niya. Siguro kailangan niya siguro magpahinga. Sabi naman ni Doc Yula, kaya nga diba nasabihan na tayo ni Doc Annalyn na kapag makikita natin si Zoe, huwag natin siyang aawayin. Sabi naman ni Doc Ken, kaya wala naman nang aaway kundi ikaw lang eh. Ikaw lang talaga, masyado ka talagang pasipsip eh. Sabi ni Doc Yula, no? Sabi ni Doc Luke, kaya mas maigi pa kapag nakita natin si Zoe, huwag na nga lang natin siyang awayin. Sabi naman ni Doc Yula, hindi naman porket ayaw ko sa kanya, hindi ko na siya gustong pakisamahan. Siya nga yung nag-aalok eh. Saka inaalok ko naman siya na kausapin niya ako, sabi ni Doc Yula. Friends pa rin naman kami. Ngayon,
Nakauwi na nga si Lynette sa bahay nila ni Annalyn at hinatid siya ni Carlos kasi nga magkasama nga sila sa bahay na ito. Request kasi ni Lynette na makasama si Carlos sa paglipat nila ng bahay. Pagbalik nga nila ng bahay ni Annalyn, di ba? Ngayon sabi naman ni Carlos, nandito na ako Lynette, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan. Kasi sabi ni Lynette, napakaganda ng Christmas tree na to. Alam mo ba dati, nung mahirap pa lamang kami ni Annalyn, maliit na Christmas tree lang okay na kami. Sabi ni Carlos, gusto mo ba bilan kita ng malaking Christmas tree? Hindi na kailangan Carlos, ikaw lang sapat na sa akin yun. Ngayon ito namang si Giselle, tinatanong niya pamangkin niya kung okay ba raw yung pananamit niya, kung maganda ba raw siya, kung mabango daw siya. Sabi ni Annalyn, maganda, okay po pananamit niyo at mabango po kayo tita. Ganito pala ang pakiramdam Annalyn, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Pero this time sana mayakap ko na ng mahigpit yung anak ko. Sana nga po tita. Dumating agad si Justin at nagkita na nga sila. Sabi ni Giselle, thank God you were here, nakarating ka. Yayakapin niya sana anak niya, ngunit pinigilan siya nito at napaatras si Justin. Sabi ni Justin, hindi na. Sabi naman ni Annalyn, at tita Giselle, maiwan ko po muna kayong dalawa para naman makapag-usap kayo at magkaroon kayo ng privacy. Thank you Annalyn. Sabi naman ni Justin, it's okay, wag na. Total, hindi naman ako magtatagal at hindi rin naman ako uupo kasama kayo. Naparito lang ako kasi meron akong iaabot sa'yo. Eto, sa'yo na, sa'yo na to. Siguro naman nalimutan mo na to. Sabi ni Giselle, yan yung pang-ipit sa buhok na ibinigay ko sa'yo nung 4 years old ka. Bagay na bagay kasi to sa'yo. Napakaganda mo nung maliit ka pa lang. Kaya isinuot ko to sa buhok mo, sabi ni Justin. At ito rin yung time na tinanong kita na Mami. Pero ang sinabi mo sa akin ay Tita Giselle. So nasaktan si Giselle, diba? So sabi ni Justin, kaya sa'yo niya pang-ipit niyan Tita Giselle, sabi ni Justin. Ngayon tumawag si Zoe. Naantala yung pagyayapusan nila ni Lynette at Carlos. Sabi ni Lynette, sige na Carlos, sagutin mo na, baka importante. So sinagot ni Carlos. Ewan ko kung anong mga sinasabi ni Zoe sa kabilang linya. Sabi naman ni Carlos, ganun ba? Pwede mong ipakonsult ko kay Dr. Meneses. Sige na, bye. Sabi ni Lynette, ano daw yung pinag-usapan nyo? Meron kasing pasyente. Meron tinatanong sa akin si Zoe, kaya pinalipat ko na lamang siya kay Dr. Meneses, ma-assist siya nun. Teka lang, parang namang nakakabahala na napatawag sa'yo si Zoe. Sabi naman ni Carlos, kasi galing kasi ng East Ridge yung pasyente, idinala sa Apex. Kaya nagtanong sa akin si Zoe, bakit Lynette? Meron ka bang iniisip na iba? Sabi naman ni Lynette, wala naman. O sige na Lynette, tutulungan ko lang sina Diyosa sa si Chang Susan para mag-prepare ng pagkain natin ngayong hapunan. Sige, ngayon eto na. Umentra na si Annalyn. Lumapit na siya. Teka lang Justin, huwag mo naman bastusin si Tita Giselle, ang mami mo. Kahit balik-balik ta rin mo ang mundo, siya pa rin ang mami mo. Alam mo, Justin, napakabait ni Tita Giselle. Napakabuti niya. Mahal na mahal ka niya. Sabi ni Giselle, it's okay Annalyn. Okay lang. I'm so sorry Justin. I'm really sorry. Walang magagawa yung sorry mo. Tita Giselle, sabi ni Justin, no. Alam mo, utang ko pa pala sa'yo yung pagluwal mo sa akin, yung pagbibigay mo ng buhay sa akin. Pero nung bata pa lang kami, diba, nung sanggol pa lang isang tao, diba, hindi naman namin hiniling na buhayin kami, na ipinanganak kami sa mundong ito. Alam ko lang talaga na ikaw pala yung magiging magulang ko. Sana hindi na pala ako nabuhay. Sana iniluwal mo na lang ako. Sana ipinalaglag mo na lang ako. Hindi mo na sana ako binuhay. O di kaya naman sana nagigiba na lamang ang magulang ko, sabi ni Justin. So sa mga sinasabi niya, lalo nasasaktan si Giselle. Iyak siya ng iyak, hagulgol siya ng hagulgol, at napaiyak na rin ito si Annalyn. Hindi na rin nakapagpigil, kaya napagsabihan na rin niya si Justin. Sabi naman ni Justin, alam mo doktora, kung siya rin naman na magiging magulang ko, ay wag na. Kasi hindi rin naman ako magiging masaya kung alam ko rin naman na ipapamigay niya rin naman ako. Diba? Sabi ni Justin. May point din naman si Justin doon. Kasi sinasabi niyo yun dahil sa hinanakit ng isang anak, diba? Sa kanyang magulang. Kaya niya yun nababanggit kasi nadadala siya ng emosyon eh. Sobrang sakit. Kaya
hindi mo rin kasi masisisi si Justin dahil talagang sobra rin talaga yung pagkukulang at kasalanan na ginawa ni Giselle. Ngayon, talagang napapayak na lamang si Giselle kasi totoo Iba nagigilty siya dahil totoo talaga. Sinasampal siya ng katotohanan ni Justin, and then si Annalyn bigla na lamang din napapaluha. So wala na rin siya nagawa sa mga sinabi ni Justin at iniwan na rin silang dalawa. So kinumport niya ang kanyang tita habang ito umiiyak. Sabi naman ni Giselle, okay lang Annalyn, hindi mo na sana pag ginawa yon, may point naman siya. Ngayon, bigla na lamang siya napatingin, di ba, si Giselle. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang pag-uusap nga ni Nachang Susan sa ni Joseph kasama si Lynette. Nagdududa nga sila, ano ba talaga yung purpose ni Zoe? Ba't ganun siyang ka-close kay Carlos? So parang magiging mitya pa yata to ng pagsiselos ni Lynette kay Carlos, di ba? Kasi nga tawag si Zoe sa mga ganung simpleng bagay. Bakit itinatawag pa nga naman kay Doc Carlos? Samantala, ito na yata ang pagkakataon para tuluyang lumambot ang puso nito ni Justin sa kanyang ina. So ano kaya mangyayari sa eksenang ito? Tuluyan na kaya niya ito mapapatawad, mapagbibigyan ng another chance, or tuluyan pa rin siyang lalayo sa puso ng kanyang ina? Yan ang ating pakatunghayan bukas sa araw ng Miyerkules, episode 413 mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat mga kapuso. Happy New Year everyone and God bless us all.